Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay guys, nandito na naman si Kuya J-Box. Siyempre, medyo naging busy tayo itong mga nakaraang araw. Sana all. So, ngayon lang tayo ulit nakagawa ng video. So, dito sa video to, explain ko sa inyo yung pagkakaiba ng mga client. I mean, yung mga simpleng handaan lang, tsaka yung sa mga bonggang handaan. So, dito nga, meron tayong tinatawag na client na hindi ganun kabongga yung kanilang event. So, pagpasok namin dito sa bahay nila, nakita ko simpleng bahay lang. So, dito pa lang is makikita na natin yung pagkakaiba sa big event tsaka sa mga simpleng event lang. So, dito is welcome kagad kami. Hindi katulad sa big event, minsan hindi ka papansinin, so maghihintay ka na lang sa labas. Ano ka nasisira, ulo? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tapos binigyan agad kami dito ng makakain. Sakto lang din yung pinakain sa amin, yung binigay na pagkain. Pero okay yun. Kasi mas maganda yan, kumbaga kahit hindi ka magsalita, alam nila na gutom ka kasi nga galing ka sa bahay. Hindi katulad dun sa pag mga big event, minsan catering, so maghihintay ka pa ng eating time para makakain ka. So hindi ko naman sinasabing lahat is ganan. Kadalasan lang. So minsan pagka sa mga mayayaman, minsan hindi ka pa entertain, hinahayaan ka lang, paupuin ka lang doon sa labas. So ito kahit maliit lang yung bahay is pinapasok kami, tinanggap kami. So ayun, nag-serve sila ng 2 water para sa amin 2, tapos binigyan kami ng isang malaking soft drinks. So okay yun, suwak na yun para sa mga performer na katulad namin. Tapos ito nga, inalok pa ako dito one time nung may-ari ng bahay, yung client. Sasabi ko okay na po yung pagkain kasi syempre nag-joke tayo. Sabi namin ba pagka nabusog kami, antokin kami, matulog kami. So ayun. Bastos ang bunganga nito. So dito, nagre-ready kami ng aking kasama. So pakita ko sa inyo yung pinaka kabuuan ng bahay. So ito, chill lang muna ako rito kasi nga medyo sakto lang yung nakain ko. Kinain namin dito is menudo, yung mga basic na handaan, madalas makikita sa handaan. So konting menudo, siguro mga 4 na kutsara, yung mga 4 na kutsara menudo. Tapos dalawang rice yan, inubos ko siya. So sakto lang yun, hindi naman kasi mahilig sa menudo. So ito nga pinakita ko dito sa video nito, yung simpleng bahay lang na napakalit lang. Ayan, ang liit lang ng space. So naisip ko dito, siguro yung mami gusto niya lang mairaos yung birthday ng anak niya. Pero in fairness, talagang pinagandaan niya yon kasi paglabas namin nakita ko napakaganda rin ang setup niya. Ito nga mini-makeupan ko na yung kasama ko. So dito sa pagme-makeup naman, syempre bibigyan natin ng idea or tip yung ating mga ibang performer. So ito madalas ko itong nakikita sa mga performer, lalo na sa mga assistant. So sa pagme-makeup kasi sa assistant, minsan kasi napagkakatuwa ng team leader pag di pa marunong mag-makeup yung assistant. Ang gagawin niya sa kanyang assistant, dahil siya yung team leader, siya rin yung mag-makeup sa kanyang assistant. So minsan nakikita ko pinapapangit niya yung makeup ng kanyang assistant. So sa tingin ko is laking wrong move yun para sa ating mga team leader. Kasi unang-una bilang isang team performer, sabay kayong lalabas sa stage, sabay kayong magpe-perform. So kailangan smooth ang makeup nyo, malinis, maganda, presentable. So, unang-una puntos na yun sa ating client. Kaya, wag nyong kaugalian yung ganong style. Yung
gusto nyo is bilang team leader, gusto nyo sa inyo lang magandang makeup. Malaking wrong move po yun sa ating mga team leader. So, kailangan parehas kayo magpe-perform. So, parehas din maganda ang inyong makeup. At dahil sa parehas smooth yung inyong makeup, so napakalaking impact yun para sa mga clients, sa mga guests. Kasi makikita nila na parehas napakalinis nung dalawang performer na nasa harap nila. Tsaka tatatak sa isipan ng ating mga assistant yung tinatawag na respeto. So, ibig sabihin, kahit sa team leader, siya ay assistant, binigyan mo siya ng respeto. Kumbaga, matututo siya na respeto sa iyo bilang isang assistant. So, kailangan niya respeto rin yung kanyang team leader. So, yun lang naman yung masasabi ko. Hindi ko naman sinasabi na sundin niyo yung sinasabi ko dito sa video nito. So, yun lang is tip lang or idea ko para sa mga performer na tulad ko. Tsaka syempre, bilang matagal na sa industriya na isang clown performer, gusto ko lang naman maibahagi sa inyo yung mga nakita ko or napagdaanan ko. So, kaya sinare ko tong video nito. Siya nga pala sa ating mga baguhan na clown performer or yung tipo ngayon pala nagsisimula bilang isang clown performer. So, lagi nating iisipin na sa ganitong hanap buhay, kailangan natin ng mahabang pasensya, mahabang pangunawa. At saka syempre, tinatawag natin respeto sa bawat isa. So, yun, malaking bagay na yun. Kung lahat ang nabanggit ko meron ganun. So, okay yun. So, tatawagin ka nating isang napakagaling na clown performer kapag lahat ng sinabi kong yun is nasa iyo. So, enjoy mo lang yung ganitong hanap buhay. Ang importante, wala kang tinatapakan tao, wala kang ginagawang masama. So, smile lang everyday. Huwag naman yung kada minuto naka-smile ka, pagit na yun. Baka ibang na yan. Ibang senyalis na yun. Ako, hindi ka sa event pupunta na doon ka sa bahay na pula. Bastos ang bunganga nito. So, yun lang. Yun lang masasabi ko dito sa video nito. So, shoutout nga pala sa ating pinaka-the best sa aking puso. Ang aking family Lisa. Tsaka syempre sa ating mga followers. Kay paring Jojo. Tsaka syempre sa aking mga bagong kaibigan. Ayan, yung ating mga Scramble team. Yan, shoutout din sa ating mga kaibigan na yan. Ako, napakasipag ng mga yan. Okay, magbibigay lang tayo ng tips sa ating mga clients, sa ating mga naghahanap na mga best performer na clown magician sa Facebook. So, unang-una, madali lang ang gagawin natin. Check nyo yung background, tapos tignan nyo yung profile, tapos kausapin nyo ng mabuti. Mas maganda mapagtanong kayo, tanungin nyo ng tanungin, kausapin nyo ng kausapin, tapos linawin nyo yung mga nakalagay doon sa packages. Hanggat hindi po malinaw ang usapan, huwag kayo mag-close deal. So yun lang naman ang importante doon Pero kung duda pa rin kayo, so much better voice call nyo na lang yung ating tinatawag na clown performer. So at least doon maririnig nyo yung boses, so malalaman nyo kung talagang siya yun. At syempre, lagi po natin tatandaan, marami pa rin manloloko, so huwag tayo magpapaloko. Ika nga sabi ni Mel Chanco is alerto 24 oras. So guys, hanggang dito na lang yung ating video. So babay na si Kuya J-Box. Siya nga pala, pa-likes and share naman and comment sa ating video. Ayan, supportahan nyo po lagi ang mga video ginagawa ni Kuya J-Box. Ayan, para sa inyo lahat to. So hanggang dito na lang, bye bye.